Hello Gemini, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbibilik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Gemini. Ito po ay para sa June 2025. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Kaya subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang mga bagong pag-upload ng mga video. Maaaring din ang naratibo na tayo ay makakarelate. Pero, kahit tayo ay magstay dito, meron pa rin naman tayo mapupulot dito na mensahe. Maaaring sa oracle card sa duro, maaaring sa mga cards na ito. So, first card, nice, Gemini, a life well lived. Si Panhu. Kung ako nagkakamali, ito ay kwento ni Panhu. Tumanda na siya surrounded with yung mga tao na minentor niya, na tinulungan niya. So, maaaring ikaw ngayon, Gemini, ay nakararanas ng isang stable na pamumuhay. For the longest time, pinagtrabahuhan mo yung kung nasaan ka man ngayon. Maaari din na ikaw ay nag-migrate nasa overseas at doon na nakapangasawa. Pwede din nakaka-migrate mo pa lang at doon ikaw ay dyan mo na experience ang iyong magandang buhay. Naalala ko yung show, Magandang Buhay. Ikaw ay nakararanas ng magandang buhay. Kung ikaw ay wala pa dun, yan ay mukhang affirmation na this June ito ay magsisimula na o mark of a beginning of life well lived. Pasensya na po sa mga ingay na naririnig ninyo. Habang ako ay nagsha-shuffle, hayaan lang natin kumanta yung mga pets ng kapitbahay namin. Ooh, maaaring yung iba sa inyo ay nanggaling sa isang relasyon na hindi na demanding. O pwede din na itong deck kasi na to, dalawa yung emperor, dalawa yung king. Isang babae, isang lalaki. So, maaaring, for the longest time, ikaw ay nasa isang relasyon na may pagka-abusive, controlling, malaking age gap sa'yo. Pwedeng babae yung controlling sa relationship na ito. Pwede din naman na ikaw ay nasa same-sex partnership. Very, very general. So, kunin nyo lang kung ano yung makarelate kayo ha. Kasi, ito ay general reading. Kung gusto nyo ng personal at talagang naaayon sa sitwasyon ninyo, guidance for your situation, i-click nyo visit nyo yung website ko which is in the description box below. Pwede kayo mag-book doon. Anyway, King of Wands, ito reversed, my way or the highway, ang energy nito. Domineering, dominant, fierce. Charming siya, magaling magsalita, maboka, para siyang saleswoman. Sobrang charming at talaga maa-allure ka sa kanya. Pero may energy yan ng controlling. Karamihan ng nakuha ng collective ngayon ay may controlling energy. So, karamihan siguro ng pagdadaanan natin this June ay may isang taong maghaharing uri. May dominant, merong gustong mangyari, meron maghaharing uri na truth na parang my way or the highway ang energy. Ito ako ang masusunod, ito ang dapat mangyari. So, Gemini, kung ikaw yung nasa enerhiya ng domineering na yon, ingat ka o kaya be mindful sa mga salita na ating ibabato. Pwede din na yung iba sa inyo merong karelasyon o ka-situationship na nasa ibang bansa at kasama sa pinipilit niya na gawin mo ay ang migrate na with him or her doon sa ibang bansa. Pwede din na meron yung ka-situationship mo ngayon ay pinipilit kang gumawa ng isang bagay na ang positioning nila ay sinasabi nila sa'yo, kinukumbisik nila as if yung act na kailangan mong gawin ay makabubuti sa relasyon. Pero pwede kasi na deep inside you, hindi ka sang-ayon doon. Pwede din ngayon na ito nga ay affirmation ng life well lived mo. Parang perfect na, nasa iyo na ang lahat. Pero maaaring ikaw ay masusubok this June. Happy birthday pala, Gemini. Masusubok ka this June ng iyong wisdom
Masusubok ka, merong isang uh, major na mangyayari this June na susubukin ang, I don't know, yung galing mo sa pag-iipon, susubukin yung wisdom mo, susubukin yung stability mo, susubukin yung kakayahan mo na magdesisyon. Halos lahat nakuha to. Four of Pentacles. Pwedeng kuripot, pangunguripot, pwede din na magdadalawang isip muna bago gumawa ng desisyon na may kinalaman sa pera. Halos lahat yata nakuha yan eh. Four of Pentacles. Kasi, ano yan eh, parang merong dreams of, say, financial stability. Pwede din possessiveness. Alam mong ayaw mong galawin yung pera mo, yung pinag-ipunan mo kasi. Yun nga, you worked hard para mapag-ipunan yun. Pero medyo, alam mo yun, parang hindi natin to gagalawin. Hindi ko to pamimigay. Masyadong protective of the wealth that she has, earned. Pwede din na makapangasawa ka ng mayaman or makakapangasawa ka ng mayaman at iikot na lang doon ang buhay ni Gemini sa pera. Hindi ko sinasabi na magiging mukha kang pera. Hindi naman masama maging mukhang pera. Pero it's more of like, yung hindi mo na masyadong nakakausap yung mga kaibigan mo kasi umikot na yung mundo mo dun sa partner mo. Umikot na yung mundo mo sa buhay na pinili mo, which is this stability, financial stability. So, maaaring, ito pa lang, apat pa lang yung cards mo, pero maaaring imbitasyon din ito na pag-isipang mabuti, is this the life that you really want? Pwede din kasi na si Gemini, lalo na kung cross-watcher ka, at pwede din kasi na si Gemini ay nasa isang relasyon na naiimpluwensyahan siya beyond his or her will. Naiimpluwensyahan siya na ganito, dito ka lang, huwag ka lalabas ng bahay, alagaan mo lang yung ano natin, yung yaman natin, yung ganun. Pwedeng ganun eh. So, kung kapamilya ka ni Gemini, nag-wonder ka ano nang ginagawa niya, pwedeng si Gemini ay stuck sa bahay lang at parang napuwersa siya. Hindi tayo sure eh kung beyond his or her will eh. Basta ang alam ko lang, may controlling, tapos may domineering. Merong parang my way or the highway, ito ang masusunod. So, maaaring nasa isang mansyon na malaki si Gemini, pero kung tatanungin tayo, may kaligayahan ba doon? Hindi natin alam. Maaaring compromise yung kaligayahan ni Gemini. Ewan ko, kinulong na. Yun yung naririnig ko. Tingnan mo, Wheel of Fortune na naman. Lahat din ito nakuha. Wheel of Fortune. Maaring nakulong na si Gemini. Kinulong na siya ng partner niya sa bahay. O kaya meron na siyang sariling buhay. May sarili na siyang way of life na iba na sa expected natin. Walang control si Gemini sa mga ganap ngayon sa buhay niya. Ang maaaring naghaharing uri lamang sa buhay ni Gemini ngayon ay ang abundance, which is not bad after all. Ang hindi natin sure kasi, hindi pa naman lumalabas, yung kung emotionally satisfied ba si Gemini sa life na yun. Nagbabago. Pwede din siguro na nag-iiba. Hindi, parang lahat ng ganap sa buhay ni Gemini ngayon outside his or her control. Hindi ko mabasa kung masaya ka dyan, Gemini.
Pero ang nababasa ko lang at ang sinasabi ng cards mo dito ngayon, you're under the influence, hindi ng drugs, under the influence of somebody na sobrang malakas ang control o impluwensya para sa'yo. Puwedeng ikaw ay nasa isang relasyon na, mas matanda sa'yo yung partner mo at ang yung power relations mas malakas, mas dominant yung partner mo sa'yo. Puwede din na ikaw 'tong mas dominant. Pero I feel like ibang tao 'to, fire sign kasi 'to, Aries, Leo, Sagittarius. Not necessarily Aries, Leo, Sagittarius yung karelasyon mo, pero merong, energy ng isang tao na sobrang, malakas ang impluwensiya. Kakaiba yung control na yung kakaiba yung hawak niya sa'yo, eh. And ito din yung mga nakita ko sa ibang mga signs. Nakalimutan ko lang kung ano yung specific na sign. Pero nakita ko na to. Lalo yung Wheel of Fortune, lumabas to, tsaka ito. So, ang tema ng June ngayon ay maaari may kinalaman sa pera. Medyo merong struggle when it comes to yung magkaiba yung partner niya, magkaiba yung values nyo or relationship nyo with money kumpara doon sa partner niyo. Puwedeng kayo ay masyadong kuripot o matipid, pero yung partner niyo ay, walda sa pera. Pero sa sitwasyon mo, Gemini, I strongly feel that itong tingnan mo Ten of Coins, eh, completion, maganda, abundant ang buhay, stable ka financially at, pero meron ka pa siguro, being the Gemini that you are, meron ka pang gustong gawin, meron ka pang gustong i-pursue, pero hindi mo yun magawa. Siguro, kung ikaw ay nasa isang relasyon, siguro may business kayo, pero hindi mo totally, parang gusto mo mag-venture into some other business, pero hindi mo magawa kasi yung oras mo nakatali doon sa partner mo or nakatali doon sa business na tinaguyod nyo ng partner mo. Na medyo out of ano pa, wala pa sa kamay ni Gemini ang batas baga. Wala sa kamay ni Gemini ang batas. Nasa partner niya ang batas. Pwede din na interchangeable ha. Pwedeng na kay Gemini yung batas at ikaw ay cross-watcher. Hindi ka makapalaga kay Gemini. Pero I feel like mas leaning towards ako doon sa merong gustong umpisahan si Gemini na bago. Wala siyang sense of control or hindi niya pa hawak ang takbo ng tadhana. Ang alam lang natin ay financially stable ang kinakasama ni Gemini or financially stable ngayon si Gemini. Maayos ang takbo ng pera pero parang medyo ano na siya medyo malayo na ang loob niya sa uh, social interaction o yung mga panahon para makasama ang kaibigan? Probably because busy magpayaman si Gemini. Busy magpayaman, pero it's not really being the social person that Gemini is. Marami siyang gusto pang tahakin o i-explore o let's say namimiss mo yung friends mo pero dahil parang nakakulong ka doon sa mansion, ikaw ay hindi pa makakilos ng maayos. Are you restraining yourself, Gemini? Tinatago ang sarili, nire-restrain ang sarili sa mga bagay na tingin niyang nakabubuti para sa kanya. Nire-restrain mo yung sarili mo, nagtatago, nag-shutdown, confused, pwedeng ganon. Hindi mo alam kung paano magsisimula muli. Pinapasa Diyos mo na lang, pwedeng ganon. Pwede din na ayan o, nagtatago. Ayan o, isolation. Self-restraint and isolation. Yan ang hermit na reversed. You might have sought enlightenment in the past, pero to no avail. Or pwede din na nag-shutdown ka, sinarado mo ang pinto mo, ayan, nagtago ka sa mansyon, medyo hindi ka na gano'n nakamit yung mga kaibigan mo, probably because nadiktahan ka or sinasabihan ka ng partner mo na hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pinapayagan. I can't help but yun, naalala ko yung sitwasyon ni Miss Rufa Gutierrez dati nung nung kasal pa siya doon sa Turkish na mayaman.
puwedeng yung iba sa inyo gano'n ang sitwasyon, hindi siya makalabas ng bahay, kinulong siya sa bahay, minsan sinasaktan pa siya. Pero mayaman, maganda ang estado nila, pero hanggang saan 'yon. Maaaring yung ibang Gemini na kausap ko ngayon ay gano'n ang pinagdadaanan ngayon at gusto niyo ng pagplanuhin ang inyong future para makalabas diyan. Pero sa ngayon, maaaring stuck pa si Gemini sa sitwasyon na may kulong pa naghihintay ng divine intervention. Kung tatanungin mo siya, okay siya kasi napapaligiran siya ng all the resources na gusto niyang gamitin o lahat ng yaman. Kung gusto niya mag-travel, flick of a finger, makakapag-travel siya. Pero it's something na has kept Gemini away from the friends or from the family. Parang isolation ang nakikita ko na energy dito. Merong tao dito na pwede ding ikaw 'to Gemini, gustong magpadalos-dalos, siguro yung iba sa inyo gusto ng makalaya, gusto ng umalis, pero ingat ka na magpadalos-dalos, yung energy ng Knight of Wands. Puwede din yung iba sa inyo, kasal sa isang yun nga mayaman na personalidad, puwedeng politiko, puwedeng basta mayaman siya, pero meron kayong manliligaw na mas bata at mas, yun yung talagang ka-jive mo. Kaparehas mo ng energy pero natatakot ka na i-pursue yun o kaya makipagkaibigan kasi baka ikaw ay baka mahuli ka. Malakas ang energy ng High Priestess dito. Bukod sa malakas talaga ang energy ng High Priestess as it is. Meron sinasabi sa'yo, may binubulong sa'yo yung kutob mo. Kung ano man yung sinasabi ng kutob mo, pakinggan mo. Be in touch with your emotions. Kasi, under siya ng Magician in reverse. Maaaring ikaw ay, alam mo yun, gusto mo plano ng exit, yung iba sa inyo. Pwede din na naka-exit na kayo kasi ending ng reading mo ay the Star card here. Pwede kasi na may sudden sa unexpected turn of events, makakaalis ka o may mangyayari na maganda. You're destined for something. Pero it might mean na may darating muna na sakit. Masasaktan muna tayo at ending no, hindi pa this June Feeling ko magse-celebrate ka muna ng birthday mo, ganyan. Or meron ka munang konting struggle ng isolation. I-enjoyin mo muna yung finances mo. Pwede din this June may mamimit ka na tao na parang kukumbinsihin ka na to live your life. Live life to a little, ganon. And then, meron ding parang windfall of money. Pwede din na iba sa inyo ay may mamanahin. May mamanahin pera madadami yung pera ni Gemini or marami yung pera ni Gemini. Pwedeng past, present, future ha. Dumami yung pera na pamanahan. Pwedeng nasa mayamang household ka ngayon, may mayamang manliligaw. Pwede ding future, makakatanggap ka ng isang windfall of money. Windfall of money to windfall of money from that controlling person. So, pwedeng, sorry, pero hindi mawala sa, sa dumadaan lang ng dumadaan sa utak ko. Pwedeng may, knock on wood, at pasintabi lang, pwedeng you would lose someone. At yung tao na yun, ay pamamanahan ka. Nasa will, ikaw ang parang si Knives Out. Knives Out na pelikula, alam niyo ba yun? Parang si Ana de Armas, di ba, siya yung caregiver nung matanda, tas siya yung pinamanahan. May windfall of money. So, yun nga, pwedeng past, present, future, may minana, nasa magandang mayamang household, or may mamanahin. Windfall of money darating sa'yo, pero wala ditong sign So, baka hindi this June mangyayari yung kung magiging masaya ka ba with that. Merong pagpaplano, merong pag-alis, merong trying to manipulate the situation It's beyond your control. Naka universe ang alas at wala sa'yo, pero ang alas mo ay yung intuition mo, yung kutob mo na napakalakas. Merong tao na may bibigay sa'yo ng mensahe. Pwede din na
may magkukumbinsi sa'yo na umalis na eh. Alam mo yun, you have a roof under your head, sobrang yaman, sobrang balanse, sobrang marami kang pera ngayon, pero ang tanong is masaya ka ba? And you may have isolated yourself from your friends. Ang layo ng, pwedeng, not necessarily isolated, pwede kasing malayo ka lang nakatira. So, hindi mo na nakikita yung friends mo. At this June, magkakaroon ng realization about what brings you joy. And eventually, meron ka pang gustong i-pursue eh. And tingin ko yun yung joy na hinahanap mo. Meron mo ng pagdadaanan si Gemini na hindi kaiga-igaya. Siguro masakit, heartache, pwedeng ganun. Kasi itong star card after to ng tower, merong sampal si universe na gagawin or mangyayari na marirealize mo everything. Parang may transformation eh. Opportunity to transform, opportunity to change yung setup mo, ganyan. Yun muna yung mangyayari and then healing. Yun. Sudden change of events. Pero pwedeng series of unfortunate events, pero I feel like series of fortunate events. Kasi, kumbaga, rejection is God's protection. Parang ganon. You are being redirected to where you're supposed to be. Mensahe ni para kay Gemini. Kung ikaw ang talo, come, come from a place of humility. Pero kung ikaw ang panalo, wag mo nang ipin down pa yung tao na nalulugmok na. This is you're in a situation na ikaw lang ang makakasolve. Nasa palad mo ang excuse me po. Nasa palad mo ang desisyon. Nasa palad mo ang tagumpay, kumbaga. Hindi na mo, may friend siyang ice cream doon, hindi siya matulungan. Kasi this is your battle. You may be pinned down by your partner at nasa sayo kung hahayaan mo lang yung sarili mo na matunaw dyan o lalaban ka. Lalaban ka dyan sa partner mo na or kung sino man yan na inaapi ka. Kasi itong card na to ay intimidation. Papayag ka ba na ganyan, mabuli? Huwag kang pumayag na mabuli. Pero kung ikaw yung bully, tigil mo na 'yan. So 'yun. Don't dim your light just to fit in. Kung gusto mong yumaman, I mean, a better question would be, does it really make you happy? So, iwan ko na yun doon. At subscribe lamang po kayo para maabutan nyo ang next sa pag-upload. Like, share, subscribe, and sana mga tao kayo ulit. Salamat Gemini and hope to see you next time. My name is A. See you soon. Bye-bye.